On this episode, we are talking about women in arts. We are also talking about some serious stuff in the queer community. Specifically about some mistreatment to us girls. So, we're getting a bit serious today, but who are we kidding? We're still gonna have fun. Bye. Sorry. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na! Join lalo ng Chumikalabog! At magbeklaan ditechwara sa Bexters! The Mel! And Jonah Show! Yeah! Yes! Kaya pa ba? Kaya kakayanin, ilaban. Correct. Dahil leap year. Oh my God, it's time to leap. It's another additional day in the year para gaguhin tayo ng unti. Correct, Kimmy! No, it's an additional day para tayong lahat ay magsipag. Taro. Correct. Additional day para maging alipin ng salapi. Correct. Additional day para umaura, magpaputok. Correct. Happy New Year. Happy New Year mga Bex. Ito na po ang 30th episode ng Bexters. Correct. Akalain mo yun. Yes, akalain mo yan. We survive. Ibig sabihin, we've been doing this for 60 weeks. Na-compute mo pa yun? Kasi madali lang, sis. Ayan. Kasi divided by 2. Basta mga ganyan, kineme. Alam mo na, Aaron, allergic ako sa math, mga sis. Ayan, and of course, maraming salamat sa pag-tune in sa pinakamahabang episode ng Bexters. Yung last nating episode kasi ang pinakamahaba. So, maraming salamat sa inyong support. Correct. Pa-pelikula, sis. Pa 2 hours. Kaya nga, ang daming mga hanashi. Kala mo naman talaga. Correct. Pero masaya yung episode na yon. So, balikan nyo. If hindi nyo ba natatapos or hanggang kalahati lang kayo dahil napapanood ko yung mga analytics, hindi nyo tinapos. Tapusin nyo naman. Oo, kasi nga sobrang haba, napagod ng mag-listen. Pero ayun, pag may time kayo, continue nyo lang para mas maging masaya ang inyong mga araw. Pero, i-bench nyo lang, ganyan. Matatapos yun eh. Correct. Bench lang ng bench. Charot. At dahil sa mga nangyaring yan, ang dami na naman pong mga baklita. Ang mga nagbo-boom ngayong mga araw na ito. At mga nakaraang linggo. Correct. Dahil dyan, ito na ang baklita, mga balitang Bakler! Ayan. So, unahin na natin dyan. Ito, baklang-bakla. Ayan. So, ito na ang pagpasa ng same-sex marriage sa Greece. Powerful! Sana all. Kaya sana all talaga. Actually, ako, as a gay person, I'm not looking forward to marrying. Parang I'm not the marriage type. But, that doesn't mean na I'm not in favor of same-sex marriage. Kasi I know na mayroong mga couples na talagang they really want to be married, ganyan. So, ito na nga, naaprubahan na ang same-sex marriage sa Parliament ng Athens, Greece, noong February 15. Congratulations sa Greece. Pero in time of, Valentine's Day, talaga namang inilaban nila. Correct. At dumami na naman po ang option ng ating mga Bexters kasi hindi lang kayo pwedeng gumora ng Taiwan at Thailand, pwede rin kayong gumora ng Greece for same-sex marriage. Correct. Ayan. So, ito na nga, ito ang first majority Christian Orthodox country na nakapag-legislate ng same-sex marriage, ganyan. And, ang maganda dito kasi nandun din sa law nila na papayagan na nilang to legally adopt yung mga magiging same-sex married couples, ganyan. So, ang botohang nangyari is 176 versus 76. So, 176 yung in favor, yung 76 na hindi. So, ayan. So, sinabi ng Prime Minister nila na abolish a serious, this is a way for them to boldly abolish
a serious inequality, which is bonggang-bongga naman talaga. Correct. Congratulations talaga sa inyo. Sana tayo din. Charis, pero I really think na matagal-tagal pa tayo dyan. Pero actually, divorce bill nga, tayo eh. Parang ilan na lang ang walang divorce bill sa buong mundo. Oo. Ewan ko ba bakit wala tayong divorce bill? I'm not saying na pro tayo sa mga hiwalayan, Oo. Pero if a relationship really doesn't work, hindi mo naman kailangan ipilit eh. Kasi mas mahirapan yung mga bata. It will Correct. affect your mental health. Pero actually, kasi ang dami nagsasabi na na wag maghiwalay, wag mag-divorce kasi kawawa yung mga bata. Pero kasi usually talaga, yung mga dysfunctional families na need netong bill na to, yung mga bata mismo yung nagsasuffer kasi sila yung nakaka-witness nung... yung mga away ng mga magulang, Diba? makita mo yun, tapos yung awkward na eksena na parang aloof yung mga parents sa isa't isa, tapos nakikita ng mga bata, diba? Maganda ba yun? Syempre, Pero, hindi, that's diba? dadali nila yung trauma in their, Tapos sisisihin nyo yung mga magulang, bakit maghihiwalay? Oo. Pwedeng may mga nangyari lang talaga na hindi na kayang ayusin. May mga ganun eh. So, ba't natin pipilit? Charot, nagagalit. Gagalit. Kalma, baby, kalma. At Charet. dahil sa mga billing-billing na yan, meron naman pong another bill na naipasa recently, and ito nga ay ang Eddie Garcia bill. Bongga. Oo, kung matatandaan nyo po, na-tags si Sir Eddie Garcia sa set. Tama ba? Noong 2019. Oo, tapos parang, kasi by accident ito. Kumbaga, na-aksidente siya sa set. Napatid siya sa mga wires, if I'm not mistaken. Oo, ganyan. Tapos, syempre, because of that, na-tag siya. Tama ba? Na-coma siya for 12 days, tapos, pumanaw din siya. Oo, so kung hindi po nangyari, yung aksidenteng napatid siya, siguro kasama pa rin natin siya. Ganun. Correct. Oo, so kaya po, ginawa itong bill na ito is to protect and support movie and television workers from unfair treatment and poor working condition. Ano pong ibig sabihin nito? So, pwede pong makasuhan pag hindi po naging maayos ang siste during the shoot or kung ano man habang ginagawa ang isang proyekto, kung pelikula man o mapa-television o kahit ano man, pasok po ito sa bill na ito. Oo, kumbaga parang inaano lang na, kasi nangyari nga kay Sir Eddie, parang there's no one to blame. True. No one wanted it to happen. Oo, no one wanted it to happen. Kaya lang, responsibility yun ng buong production kasi ba't nyo pinabayaan na ganun? Dapat safety first lagi ang iniisip sa lahat ng crew, sa lahat ng staff, sa lahat ng members, and syempre sa mga artists na nagtatrabaho. True. I think part din ng bill is yung pag-implement ng working hours at saka yung mga pasahod, social security, yung mga welfare benefits, ganyan. And yung maayos na working conditions and standards sa set, ganyan. And kasi dito sa Philippines, sobrang culture yung puyatan pagdating sa mga set, sa mga taping, shootings, yung inaabot ng hanggang madaling araw. Tignan mo yung nangyayari sa amin, puyat kami ni Mel. Ginagawa namin tong episode. Tsare! Hindi, share ko lang kasi recently sa Drag Den, Philippines, naging guest judge nila si Alaska from Drag Race US. So, nilipad nila si Alaska dito. So, na-shock si ate kasi sa US daw, may time yung taping, yung shooting, parang hanggang gantong oras lang sila, may limit lang. Na-shock si ate na hanggang alas 4 sila na madaling araw nag-shoot. Oo. So, yun naman talaga, hindi ko alam ba't nagiging practice natin ito sa Pilipinas. Kasi, kahit sa ampung bansa, lalo na sa mga Western countries, meron talaga silang time limit. Pag sinabi mo na hanggang 9 lang tapos, deal or no deal ang pwede. Correct. Ganon. Tapos bukas mo na i-continue. Dito kasi sa sobrang pagtitipid, ipipilit nilang tapusin yung bono kasi sayang naman yung setup. Ikakabit mo na naman to kinabukasan. Magtitimpla na naman tayo ng ilaw. Ayusin na naman natin yung setting ng camera. Ganito. Correct. So, ang daming hanashi. Tapos hindi daw lahat available ng ganito. So, parang gawin na natin lahat ng ngayong araw na to. Yung mga ganon. So, ang daming nako-compromise na mga bagay-bagay. Lalo na ang health ng mga tao dahil sa ganong practice, malpractice. Pero dagdag ko lang yung kay Alaska kasi nga, nilipad siya from the US. Tapos parang kinabukasan agad yung taping. Ang toke na si Momsy kasi may jet lag and everything. So actually, napansin ko yun dun sa episode. Sabi ko, parang hindi masyado energetic si Moms dun sa ganap. So, yun pala yung reason. Ang toke si Momsy.
So, sana mabago na yan paunti-unti at wag nang ipipilit kung hindi kaya. Hindi po tayo robot. Tayo po ay tao. Taro. Unless kung gusto maging animal. Oh, ganyan. Ayan. Tapos nga, in relation to this Eddie Garcia bill, may mga ibang movie and television personalities na umattend sa hearing in support. Nandun sila Marian Rivera. Sila Sino ba nagpasa ng bill na ito? I think Senator Jinggoy Estrada, if I'm not mistaken, and Robin Padilla. May Okay. mga co-authors, ganyan. Hindi ko lang Okay. sure lahat. So, ito na nga, may mga umattend na mga personality, TV and movie personalities na sa hearing in support of this bill. At isa na dyan ay ang asawa ni Senator Robin Padilla na si Mariel Rodriguez Padilla. Na Nag-glutadrip daw sa Senate office. Charis. Ayun nga ang naging issue. Sa office ni Senator Robin, siya daw nagpag-glutadrip. Ang conflict kasi dito, mga Baxter, sabi ni Senator Nancy Binay, ban daw ang mga drip na ito dahil hindi daw ito FDA approved. Ayan ang chika. Also, ang naging conflict pa doon ay hindi ginawa ang drip sa clinic. Kumbaga, hindi siya yung proper venue to execute this pampaganda. Oo. So, si Mariel, ang ginawa ata ay, ano ba? Kasi ang eksena niyan, pinost niya on her social media, parang to promote that, yung glutadrip, whatever, sa kanyang IG. Tapos, nung nagkaroon ng backlash, dinake down niya yung post. Kasi parang ang pinaka-model, nung business model ng company is, anywhere, pwede kang i-servicean ng glutadrip. Ganyan. So, ewan ko anong idea mo. Sabi ni Mariel, dapat daw sa bahay nila yung session, pero hindi siya aabot. So, pinapunta niya na lang doon sa Senate yung etong drip na to. Tapos, according to her live, kasi nag-live siya, last night, nag-live selling siya, lahat ng comments sa niya is about dun sa glutadrip. So, kinarify niya na it was actually vitamin C daw, and parang she apologized if may mga na-offend. And actually, to be honest, when I watched her live, I watched a clip of it. Parang it sounds a little gaslighty, yung tone and whatever. And I think kung dineclare or kung dun sa initial posting niya, sinabi niya dun na vitamin C yung drip na yun, I don't think it would be a big issue. And I think kasi yung tinag niya na business na itong nagde-drip niya, I think merong gluta dun sa name nung company. So, syempre, kung hindi mo i-emphasize na vitamin C yung pinadrip mo, tapos yung the company has the gluta in it, syempre, insinuate na agad ng mga tao, i-assume na nagpagluta drip ka in the Senate. And it's just like, parang sinabi niya din na dun sa live niya na parang she has no any ill intentions about it. Kasi parang iniisip niya, nasa opisina siya ng asawa niya. Kaya lang kasi girl, nag-post kasi siya, pero kung di siya nag-post, nila namang mangyayari. Hindi naman siya kakalat. It's a public office kasi. It's not like a opisina sa bahay niyo or personal office ng it's a Senate office. Na may issue sa glutadrip. Oo, true. So, ang ironic lang. Anyway, feeling ko lang talaga na kaya nagiging parang condescending ang mga answers ni Zizi kahit nag-apologize siya kasi siguro na-fed up na rin siya sa mga bashers and everything. So, ayun, nag-apologize naman siya, accept nyo ng mga Ziz. Lahat naman, baka na lang talaga siya in that moment na gawin, na hindi siya nag-iisip before doing it. Alam nyo yun, may mga ganun kasi, lalo na knowing Mariel, she's really very good in marketing. And I think she found that tawag nito, particular instance as a tawag nito, marketing venue na makakagain siya ng maraming viewers, maraming Pero it turns out, she was looking for a viral moment. And ayun. it went viral for the wrong reasons. Ayun. Yun yung tamang doon. Kasi, siguro iniisip niya, pati sa Senate, carry magpa-drip. Mga ganon. Pero, yun nga, baka hindi rin siya aware na may issue sa Senate, kaya niya nagawin. Pero kung aware siya, I don't think naman nagagawin niya. So, ayun, patawarin yun. Hayaan niya na si Zizi. Ako lang, ang side ko lang is,
if you're gonna apologize, just apologize. Huwag na masyadong madami explain na. Kasi, like yun, I know she's trying to defend herself, pero kasi, ang dating, medyo gaslighty. You could have just said sorry and period. Di ba nga? So, laban Mariel. Ayan, ito, Voting Padilla. Yan yung niya, yan ang kanyang hashtag sa kanilang mga business. Kasi nga, they're promoting I Am Worldwide products and yung barley juice, yung mga ganyan. Yung pinapromote din ba yung annex? Ay, may nasaichi ako sa isang live, ma'am. yung burachi. Hagi. Di ko ma-i-smoke eh. Di ba nga mga Bex? Alam natin ang totoo, Ekis. And then, moving forward. Ito, balikan lang natin sa last episode na pag-usapan natin yung Sam Catriona. It's progressing kasi. Ayan. So, nung last time, parang dinenay nila na hindi totoo. And just this week, parang galing na kay Mama Ogs. Alam mo na, pag si OG Diaz, parang, true talaga. Oo, parang, so, parang, si Zizi kasi. Parang, a few of his sources na confirm na parang wala na nga talaga. Parang, hindi pa daw ready for marriage si Sam. Kasi nga, Bektas. Ako, ito talaga conclusion ko, mga Beksters. Part siya ng community natin. Gagi, hindi para mag-assume. Charing! Dahil yung mga sinasabi ko, nagkakatotoo yan. Isa po akong charis. Ano ang tawag dyan? So, mga nagkakatotoo yung mga sinasabi. Baka ayaw ipatry ni Catriona yung lava gown. Lava gown pala yung naging issue. Eme lang, charot lang Eme lang pero yun lang yung feels ko. Ayan, so abangan natin kung i-confirm nila or i-deny nila or tuloy ang kasal. Ang alam ko, if matutuloy, is sa Australia sila kakasal. Pero, I don't know. We don't know. Bahala na sila. Go, Catriona! Ayun, dami-dami pa dyang otoks, Pero, ayan. Speaking of otoks, kamusta naman si Usher? Ayun, nabuntis after. Chaz! So, ayun, sino sa inyo mga Bex ang nakapanood ng Super Bowl halftime show ngayong taon na ito? At bago mag-Valentine's Day lang yun nilabas So, tama ba ako? Parang, yeah. Anyway, ayun, sana na-enjoy niyo yung performance ni Usher. Kasi, tama. Monday yung Super Bowl, Wednesday yung Valentine's. At umay na sa akin si Omid kakakinig kay Usher nitong mga nakarang araw. So, ayun, kung napanood niyo siya, parang nadala po kayo sa memory lane ng inyong kabataan. Kasi lahat ng mga pinerform niya ay talaga namang iconic. Nandiyan na po ang OMG, You Got It Bad. Yun talaga yung favorite ko, You Got It Bad. You will know why. Panoorin niyo na. Tsaka yung Anez. Tsaka yung Confessions, Burn, and yung mga niya talagang well-known na songs. And then yung of course. Kasi nandun si Ludacris, si Little John, na lagi nagto-turn up ng party. Turn down for I think si Lil Jon yung gumawa ng set niya. Oo. Siya kasi ang music director ng set ni Usher dito sa Super Bowl na ito. For me, I like the performance. Nakulangan lang ako. Siguro nasanay lang ako kay ate. Best in transition from one song to another. Sino? Ito si B. Si B. Best in transition siya So, feeling ko na medyo spoiled ako sa part na sanay ako na ang ganda ng transitions within songs. Doon lang ako nakulangan sa performance ni Usher. Yung parang it's like nag-skip ka lang songs. Ganon. Pero otherwise, I like that naman. Maganda naman yung production and live yung the mic is on. Yes. Ako, ang masasabi ko lang, kung kayo si Usher, mahagad kayo mamili. Kasi, ang hirap kasi ang dami niya talagang hit songs So, it's really hard to compress it into 13 minutes. So, kudos to the team and everyone. Galing nyo. Siyempre, ang dami na naman niya nabuntis after ng performance. Yan, ang dami pa naganap ng Super Bowl weekend. Nandiyan na ang unang labas ng teaser ng Wicked Part 1, which is coming on, I think, Thanksgiving this year. So, mga November, ganyan. So, nakita na natin ang first sneak peek ni Ariana Grande and ni Cynthia Erivo as Glinda and Elphaba for Wicked, the movie. Yes, and may add ko lang, sobrang funny talaga ako ni Usher to the fact na nung high school ako, cover ko ng table si Usher. Ito yung lyrics ng Burn by Their Confessions. My God, and then not knowing the meaning of
Ng mga songs. Kinakanta niya. Anyway, at dahil dyan, siguro yung mga fanatics ni Usher na enjoy na din, katulad ko, kasi nga, parang ano yun parang throwback, ganon. True. On the side note, during the Super Bowl, ewan ko kung nakita niyo yung nag-viral na video ni Lana Del Rey, yung parang, na ano siya, Nabaldog. Basta, ang gulo-gulo kasi dun sa area nila, tapos parang hindi ko alam kung nadaganan ba siya o ano. Nadaganan siya actually. Oo. Ng mga kasama niya. Kasama siya si Taylor, si Ice Spice, yun yung mga kasama niya. Si Blake Lively, nandun si din Blake, ang alam ko. Yan. Tapos nung nanalo na yung sinusuportahan nilang team, which is yung team ng jowa ni Taylor, nagkagulo. Nabaldog si ate mo, Lana. Is she still alive? She is. She's doing a country album this year. So, I guess 2024 is also gonna be a country year for me. Kasi kung magka-country si Lana at ito na nga si ate mong Beyonce na talaga nang basabog ng Super Bowl. Yung agaw eksena si ate na yung Verizon commercial niya na they're trying to. Parang ang premise is Beyonce can break the internet pero hindi niya masisira ang Verizon. Parang ganun yung concept, ganyan. And then, madami siyang looks na inano doon. And then, at the end, sinabi niya na, sige, i-drop nyo na ang bagong mga kanta. Ganyan. So, yun ang lumabas ang dalawang niyang country songs. 2 country songs, which is pasabog kasi no one expected her to go country. Yan. So, ito na ang cowboy hat. Ilabas na ang cowboy hat. And, in fairness, hindi forced yung songs. Kasi, she could have easily faked an southern accent for the songs. Pero she just used her authentic voice. Yung style lang ng country, yung music lang yung naging country. And, para naman sa mga nagko-question about her jumping into country music, she's from Texas. So, what's the big deal about it? And, meron pa akong nabasa na parang cultural appropriation daw yung pag-country ni Beyonce. Paano siya maging cultural appropriation? Black people ang originate ng country music. So, yun lang. Ayun, and other than that, lumabas din ang album ni Usher on the day itself ng Super Bowl, na-drop din, and the title of the album is Coming Home. And nandun din, lumabas na rin ang music video niya na Ruin It. So, ayan, mapapanood nyo yan sa YouTube. And of course, check out nyo na rin ang album niya sa Apple and Spotify. And other than that, on that same week, lumabas na rin po ang album ni Dua Lipa, which is The Training Season. Sobrang ganda. Bet ko. Yung music video, try nyo rin panoorin. Alam mo, feeling ko na victimize yan sila ng UMG. Is Usher under Universal Music Group? Kasi nga may issue sa TikTok and sa UMG. Parang pinull out lahat ng UMG yung mga songs ng mga artists nila sa TikTok. I think they're asking for a pay, pero TikTok is not willing to pay. Kasi parang free promo nga sa songs yung TikTok actually. So, nung nawala yung mga songs nila Dua, nila Ariana, hindi sila masyado nag-chart sa stream, sa Spotify. Natalo sila ni B, which is shocking kasi for me as a Beyonce fan, expected ko na mababa ang streams ni Sis. Kasi, yung generation yung mga fanay, kasi like yung mga fanay ni Dua and ni Ariana, mga Gen Z yan, sila yung ma-stream talaga. Yung mga fanay ni Beyonce is mostly millennials and older pa siguro. Hindi kami ma-stream talaga masyado. Parang okay na sa amin yung kasi culture ngayon sa mga bagets yung streaming, yung talagang papaulit-ulit nila para mag number 1 yung song nung favorite nila. Which is hindi nakasanayan ng generation natin, di ba? Parang may sawa factor agad. Ganyan. So, essence wala nga sa TikTok yung mga bagong songs ni Dua and ni Ariana. Hindi ganun siguro number 5, number 6 sila, ganyan, yung charting positions nila on Spotify. While B got number 2 and then eventually nag-number 1 siya. And nasa TikTok kasi yung songs ni B. So, viral siya ngayon yung song niya. And madaming sumasayaw and mga song covers, mga ganyan, whatever. So, I guess TikTok, UMG should learn something from this na
in this day and age, kailangan, the TikTok has a big impact when it comes to streams. Kasi doon mo, pag sa TikTok kasi bitin ka, so ang tendency, pag narinig mo, tas bitin, papakinggan mo siya, 'di ba, ng buo. To be honest, the number one social media app right now is TikTok. Other than Facebook. Kasi mas billion yung users niya. Actually, hindi ako masyado Facebook ngayon. Parang for me, it's a hellhole. Oo. So, yan lang if you want to trend, TikTok. Oo. True talaga. Yun talaga. Tapos kasi, eventually, pag nag-trend ka na sa TikTok, you will explore other social media platform like Facebook Reels, Instagram Reels. Ganyan. Hanggang ngayon, ang taas pa din ng streams ni Tate McRae, si Greedy, dahil sa TikTok. Oo. Di ba? Talaga eh. May TikTok din kasi Akla, kaya laban Oo, true. So, yun. Ayan. So, ang dami na namang mga chika. Oo, and more to come sa pagbabalik ng Baxters! And we're back! Hello! Kamusta naman ang inyong paputok? Bago bumalik. Agad. 5 seconds pa putok. Quickie. Just. Ayan. So, ito na nga. Dahil ang episode natin ay padulo ng Feb at paumpisa ng March. Ayan. So, why not uhugin natin ng dalawang topic? Which is ang Arts Month for February at ang Women's Month for March. So, pag-usapan natin ang mga ang mga babae sa larangan ng arts. Gusto nyo yan? Oo, pero hindi ko sila kilala. Charot! So, ang actually, that's the point. Wala tayong kilala masyado ng mga female artists. Kasi, grabe din talaga na karamihan ng kilala natin na mga tanyag na mga artist, visual artists is mga lalaki, si Picasso. Correct. Yan, yung mga ganyan. Daming ambag. Si Van Gogh, ganyan. Sino pa? Si Michelangelo, mga ganyan. Basta puro, di ba? Leonardo da Vinci. Ayan. Ganyan. Kasi Leonardo DiCaprio, malapit. So, matatandaan ko. So, puro karamihan lalaki. Wala masyadong kilalang babae. So, why not i-highlight natin some of them? Cook na lang kayo dyan. Ayan. So, I just feel like women needs to be more celebrated. Women artists need to be more celebrated. Kasi, powerful din naman ang mga ganap nila. Oo, actually, hindi ko na alam kung bakit hindi sila ganun kakilala, no? Or, bakit tinanggal sila sa history books. Charot! I mean, hindi lang siguro sila masyadong na-emphasize. Hindi, siguro din kasi nung mga panahon na to, grabe yung patriarchy na hindi nabibigyan ng same opportunities yung mga female artists. Like, the male artist. Oo, kasi parang, ewan ko, feeling na mas dominant lagi yung mga utok. So, sila yung mas na-highlight. So, ilan dyan sa mga dapat natin kilalanin? Siyempre, si Frida Kahlo. Oo, meron din si Yayoi Kusama. Japanese Japanese. Yung niya, yung mga polka dots, and mga pumpkin, whatever, na, contemporary artist to siya si Yayoi Kusama. I like her art. Oo, and then, nandito din sa aming list si Georgia O'Keeffe. Hindi po ito yung kipay, ha? I think American to, tapos ang style naman niya is more on, abstract na black and white, ng mga floweret, ganun kineme. Powerful. Yan. And syempre, mapunta naman tayo sa mga local, ganap. Ano pa ba sa arts? Syempre, yung mga director. Oo, may mga director din naman. Yung, di ko lang matandaan yung name song, pero yung nag-direct ng Twilight, babae yun eh. Oo nga, ano ang pangalan niya? Kalimutan ko na. O guys, search Catherine. na McPhee. You know, si Sofia Coppola. Yan. Ayan. Si Greta. Oo, true. Yan. Kahit na lesbo siya. Pero, grabe yung di pa din talaga sila nabibigyan ng much needed recognition. Kasi, like, karamihan pa din talaga ng, I guess, karamihan ng nominees sa mga awards
puro male directors kasi I guess hindi nabibigyan ng chance yung female directors to direct quality films. Oo. Oo. Kaya nga si J-Lo, nag-ipon muna ng madaming pera eh. Tignan mo, naka-produce siya ng sarili niyang film. Yung sarili niya, na siya din Tinan mo, nag-edit. kailangan mo munang mag-produce As ng in, sarili mo. She spent like almost $20 million para dito sa album niya na to. Yung album niya is This Is Me, Then Now. Nasabi niya, bakalas niya na daw. O ba, sabi niya bakalas niya na daw. Which is true kasi naman gastos Kasi ito yung parang 3-part musical niya na movie na hindi rin niya masabing musical basta kakaiba nga daw kasi yung genre. I think it's a visual album. Yon, visual album siguro. Ayan, kasi meron din siyang shoot din na other than the movie itself, nag-ano din siya ng documentary, yung behind the scenes naman, yung ginagawa niya yon. So, makikita mo dun na talagang siya yung siya yung dominant doon. Siya yung talagang as a producer, as a director and everything. So, yung mga ganon, kailangan gumastos ka pa. Pero, para mabigyan, alam mo yun, it's like you're opening your own door. Unlike yung mga male directors, parang bukas na yung pinto para sa kanila. Oo, paano kung hindi ka mayaman tulad ni J-Lo? Kung di ka sikat tulad ni J-Lo, makakapag-produce ka ba ng ganon? I don't think so. Tsaka maybe J-Lo has too many ideas before na hindi naman niya magawa kasi baka maraming may ayaw. At least nung siya na, pera niya naman niya to, wala na kayong pakialam. Correct. Pero in fairness naman dito sa Pilipinas, marami tayong mga sikat na na mga director na babae. Oo, nandyan na po si Binibining Joyce Bernal. Nose naman ang pangalan niya. Nandyan din si Antoinette Hadaone. Oo, sino pa ba to? Cathy Garcia Molina. Ayan. May Cruz, ganyan. In fairness, mas madami, dito sa Philippines naman, madaming mga mga babaeng director at saka mga Becks. Mga Beck. Oo, aminin mo yan, si Direct Joey Lamangan. Oo, ayan. Sino pa ba? Joey Reyes. Yan, Joey Reyes. Yung mga Becktas nga. Oo, diba? In fair naman sa atin. Oo. So, go lang tayo sa mga ganyan at hopefully mas magkaroon ng equal opportunities when it comes to arts para sa ating mga kababaihan. Correct. And in fairness naman, pagdating naman sa music, talaga namang nowadays, mga babae ang nagdo-dominate ng music industry. Won't you agree? Oo, sila yung mas active ngayon, hindi ko alam. Parang kulang tayo ngayon sa otoks na power, like Usher, wala nang ganun. True, parang merong gap. Oo, parang woman era na, ganun when it comes to music. Which is good kasi alam mo yun, parang it's their time to shine. Oo, pero sana magkaroon pa rin, hoping na magkaroon pa rin ng mga lalaki na musician na I guess Bruno. Oo, pero ang tagal niya kasing nawawala lang. Oo, parang consistent correct. Para siyang mushroom. Kasi gawa Nakita site mo, mushroom. Oo, Charis! Laban Pinas. Ayun, kasi tawag niyan? Siguro mahilig siya gumawa ng music behind and mag-tour. So, hindi siya masyado, yung marketing niya hindi ganun ka-strong for me. Kasi hindi ganun ka-active yung presence niya. Parang, siguro kilala siya sa mga state, sa US. Pero yung, as a whole, kilala mo naman si Bruno, pero hindi nga ganun ka-grabe yung marketing. So, you're not aware of what is happening in his life right now. Right. Unlike ng ibang artist na talagang, meron akong tour ganito, meron akong ganap na ganito, meron akong guesting sa ganito. I mean, hindi siya ganun ka-active nga. Pero ang galing din kasi sobrang creative din talaga ng mga women artists ngayon. Like, yung pag-a-announce ng album sa awards show, yung pag-announce ng bagong genre ng music sa Super Bowl. Alam mo yung parang they're trying these girls are really trying to let the people know na we are here and we are gonna do our thing. Oo. So, laban mga zis. Tuloy-tuloy natin to. Pero, eto pa, another aspect naman when it comes to women at saka ng arts. Siyempre, nandiyan yung mga pelikula, mga TV, ganyan. May mga favorite ka ba na mga fictional characters? Women fictional characters? Wala. Charot. Meron ba? Oh my God. I cannot.
Siguro si Storm nung, bagets ako. Yeah. I love Storm. Napaka-iconic kasi talaga eh. Lumilipad na babae na puti yung buhok, na puti yung Taro. mata. Fierce. Ganun. Power. Ako kasi, syempre, sa Bektas, mas nagli-lean towards talaga ako sa, syempre, unang-una, pag may mga Bex dun sa palabas, syempre, dun ako unang nag-root. Dun yung unang kinakabitan ko. And then, next, yung mga babae talaga. Like, si Blair Waldorf, oh my God, I live and breathe through Blair Waldorf for a certain time. Hanggang ngayon, sobrang binabalik-balikan ko pa din yung Gossip Girl. And then, sobrang bet ko din yung character ni Rosamund Pike sa Gone Girl. As in, like, I know it's crazy. Pero, gusto ko yung mga ganong offbeat na characters. At saka yung din, naban mo ba yung Salt ni, Angelina, I love. Pinanood natin yung together, hindi ba? I think so, yeah. Sa cinema. Oo, power yun. Yeah, I love that. Isa din sa mga favorite movies ko. I don't know why. Oo. Dahil siguro babae yung bida. Tsaka strong. Ang fierce ang mga characters nila dyan. Correct. Sino mo mga iconic na dito sa Pilipinas? Si Judy Ann. Charis. Esperanza. Esperanza. Uy, pinapanood ko yan na Esperanza mula sa puso. Mara Clara. Yan yung mga wineret. Yung Sana'y Ikaw Na Nga. Oo, si Claudine, yung tatlo. Ay, tama ba? Ay, hindi. Channel 7 yung Sana'y Ikaw Na Nga eh. Si Andrea naman yun. Hindi Andrea, Sino Andrea? Basta Andrea Torres? Oo, Andrea Torres ba yun? Gawa-gawa ng name. Oo, basta yung mga kaidara namin dyan, alam nyo na yan, pinagsasabi namin. Mga kadenang bulaklak, mga gano'n. Charet! Yung babae sa banga. Ano yung? Wildflower, si Lily Cruz. Oo, di ba? Si Angelica Panganiban for a time, naging bida yan. Ruby. Yung Ruby, o di ba? Bidang kontra bida. Bugs. Bugs. Princess Sarah. Aha. Kasi Princess Sarah. Ka-birthday ko si Camille Prats kaya. Powerful. Ako bet kasi Princess Sarah kasi bet ko yung inaapi ako. Ay! Kahit hindi naman ako nagpapaapi talaga. Pero, tapos may alagang unggoy. Charet! Tapos ang ending ko ngayon, charet! Yeah, ang aliw ng mga Judy Abbott. Pinapanood mo si Judy Abbott? Ayun kay Daddy Longlegs. Oo. Pero ang pa nun, medyo fucked up pa rin yung story na. Bakit? Hindi mo sugar daddy niya si Daddy Longlegs. Student lang siya. Oh, true. Pero hindi parang almost 10 years bagap nila. Parang ganun eh. Oo, I think so. Ano Pero, ba yan? grooming? Oo, grooming to be sugar, Charis, sugar baby. Sino ba mga fictional characters na talaga namang kinapitan ko growing up? Si sa Card Captor Sakura sa Oo, ako si Georgia. Georgie ba yun? Yung cartoon. Yung pakarat na Fushigi Yugi. Yeah! Ayan, hindi, meron pa yung Georgie nga. Seryoso yung Georgie, yung blandinang hereret na ating. Sa ABS to. Blandina siya. Tapos, may dalawang otok sa may nag-aagawan siya. So, pakarat si sis. Ganon. Si Ranma One-Half ba? Ano ba yun? Yung nagiging milat siya. Lalaki siya kasi transgender. Di ba yun? Yung pag nababasa siya, nagiging milat siya. Oo. Si Chin-chan. Batang mahilig mong pakita ng burachi. Correct. Kakalokang bagets. So, ayan. Yun yung mga kilala nating mga female characters. O kayo ba? Meron ba kayong mga tumatak sa buhay ninyo? Feel free to share. Pero ako talaga, Blair Waldorf. Yun talaga number one. Ako Ikaw talaga. si Storm. Storm kasi yung tumatak sa akin eh. Bagets ako eh. Sila na X-Men. Tapos, totoong buhay pala X-Men talaga siya. Charis! Pag nakakita ako ng matandang babae na na white na yung hair, tanda na wala ni Storm. Na-compare. Kwento ko lang kasi yung nanay ko. Siya, active siya ngayon sa senior ng dun sa village namin. Tapos nag-bonding sila nung nakaraan sa bahay ng karaoke. Nagkanta-kantahan sila. May kumanta ng Part of Your World. Oy, kabog. Sabi ko, ang tanda na pala ni Ariel. Di ba nga, mga Bex?
Laban ba? Ayan, so marami tayo pag-uusapan about the girlies sa pagbabalik ng Dexter! And we're back! We're back! Kakahikab lang. Gising-gising energy! Correct, energy. Siyempre, naman, after natin mapag-usapan ng ang arts, nakasama mga bilat. Chika naman tayo tungkol sa ating queer community. Ayan, ito kasi, kaya ko doon naisip pag-usapan kasi na-discuss to sa isa sa mga episodes ng Drag Den, and I was like, oo nga no, parang this thing exists, which is yung misogyny sa queer community. So, ano nga ba ang misogyny? So, ito yung dislike or yung pagkaayaw na sa babae based on prejudice. Ganyan. So, usually mga mga lalaki na galit sa babae, essentially, ganyan. Yun yung misogyny. Actually, pwede din naman yung babae ka mismo na misogynist ka din. Galit ka sa kapwa mo babae, I guess. Or kasi, ganun din sa mga bex May mga bex din na homophobic and transphobic. So, I guess it exists in their own community. Ganyan. So, ang misogyny can take in many different forms. Such as sexual discrimination, female inferiority, yan, yung mga violence against women, and of course, sexual objectification. Yan. So, I guess, dito pumapasok yung paano ba nangyayari yung misogyny sa queer community. For me kasi, ako hindi ko to, kasi medyo woke talaga ako as a person, and I'm a very sensitive person. So, I don't like offending people in any kind of way. Parang ganun. Parang sobra kong ingat. Ganyan. Na minsan niya hindi na nakasalita kasi para lang iwas gulo. Ganyan. So, and sobrang feminist ako. So, sobrang support ko sa women. So, meron akong mga kilalang mga bex na galit sila sa girls kasi feeling nila wala silang laban. Alam mo yon, lalo na if they're gunning for the same market. Pag nakakakita sila ng girl, na agad sila, ay daot to, ay bad trip, bakit nandito yan, bakit may babae, ganyan. So, parang kalaban yung tingin nila sa babae. And, I get that, pero kasi sometimes, it goes to a point na, grabe na yung the way they speak towards girls, na offensive na siya, and misogynistic na nga yung dating, na nada-downgrade to their sex organs, ganyan. Hindi na agad yung na-incorporate. Basta mga ganong kineme. Oo. Ikaw ba as a girl, na-experience mo bang ma-award ng mga bektas? Hindi naman. Kasi nga babaeng bakla ka. Hindi, no. Siguro meron sa kanila na hindi ko alam na ina-award na ako. Pero for you, banter lang siya. Oo, for me, banter lang siya. Like, for example, may nakita, kasi minsan pumapasok talaga ako sa office, naka-off shoulderet ako na dress. Yung mga gano'n na Tapos merong one time nakakita sa akin na gano'n, parang mga biro na ulabas yung anes, ganyan. Tapos nung nakita ulit ako the next day, nasa na yung mo off shoulder mo na keme. Ganun, hindi ko alam kung winadaot na ba ako. O bet niya ba yung outfit or wiz niya bet yung outfit. Yung mga ganun. So ako, di ko na lang siya niisipan ng parang negative connotation kasi baka maka-apekto lang sa akin. So, pinapabayaan ko na lang yung mga ganun. So, pero experience mo siya in some way or form? Siguro, pero hindi mo na lang dinidibdib kasi nga babaeng bakla ka. Oo. Kasi ganun ka din. Oo. Tsaka mas madaot akong tao. Naturo lang naman. Hindi ba? As Bexters, kaming dalawa na lang yung nagdadaot. Oo. Tsaka minsan nga mag-PM na nga lang ako dyan kay inaayos si Oo, yung magbubalbon, ganyan. Oo, same post na naman. Kaka-post lang. Yung mga ganon. So, it's fair. All is fair. In love. Ayan, another thing is, actually,
Recently ko lang din na-discover na nade-discriminate din pala ang mga lesbians within the community. Totoo ba? Like parang, for example, sa mga gay bars, tapos pag may mga nakakakita ng mga Bex dun sa mga kiyombs, parang ina-award nila, bakit kayo nandito, hindi naman kayo Bex, mga ganyan. May mga ganon. So, sana, mga Bex, naman, kalmahan nyo naman. Oo, wag na kayong maarte dyan. Pare-pares lang naman tayong, mga bektas. So, wag na tayong paka-arte. Feeling ko din, it comes from a place of insecurity. Oo. Siguro, nafe-feel lang din nila na, ay, babae to, wala akong laban dito. So, dadaupti na lang nila, ganyan. Oo. Kasi yun yung nila, parang way nila para to defend themselves sa mga ganong eksena. Pero, there's no reason to defend kasi wala nga kaming alam sa nangyayari sa inyo. As a woman hindi ko alam kung pinagdadaanan ninyo. Malay ba namin? Correct. At saka women talaga, actually, napansin ko to na they are the biggest fans of drag. More than mga Bex mismo. Like, syempre pag sa mga gay bar na may mga drag shows, malamang madaming Bex doon kasi gay bar yun. Pero marami ding babae nung last time na pumunta ako sa O-Bar. Yeah, hindi. At saka lalo na recently, dahil sa drag race, sa drag den, may mga specific shows na hindi sa gay bar nangyayari. Na specific to this venue para sa viewing party ng drag race and ng drag den. Mas madaming girls talaga na nanonood, na sumusuporta sa mga queens. Ganyan. More than sa mga Bex. So yeah, i-push nyo lang yung mga support. Sana, wala nang mga ganyan na ka-insecurahan na nangyayari. Kasi correct. Hindi siya healthy. Parang maging masaya na lang kayo. Ewan ko kung naka-apekto ba dyan yung mga pilar na iniinom. Siguro, dahil sa hormonal imbalance. Another thing I wanna discuss, na ito naman medyo related sa drag. Meron kasi sa drag na tinatawag na fish or fishy. Na pag yung drag style nung drag queen is very feminine, very, as in babaihan talaga yung atake. Before, ang tawag is fishy drag. And ngayon, parang hindi na siya ganun ka-acceptable kasi ang origin niya, kaya tinawag na fish, kasi malangsa yung fish, di ba? And malangsa daw yung, parang insinuating malangsa yung kifi, so malangsa yung isda, kaya pag may nakakitang drag queen na mababaihan, fish na yung tawag. So, sana let's try to not use the term na fish. Kasi nga, it's offensive to girls and to, kasi hindi naman lahat malangsa. Dahil kung hindi ka nagpi-PH care yun, malansa talaga. Kung hindi ka naglalactasid. Pero so, sana nagigets niyo yung pinanggagalingan ng issue. Kasi, kayo ba hindi ba kayo, offensive siya, di ba? Offensive siya, oo. Lalo na pag sinabihan ka ng ganon, di ba? Kasi parang may isip, malansa ba ako? Diba? Yung mga ganong eksena. Actually nga, yung Becky actually yun dapat yung word of the Bex ko today. Kaya lang naisip ko, medyo offensive din siya. Yung gay lingo for girl, which is bilat. Kasi parang you're objectifying them into their genitals, which is parang we can do better than that. Oo, meron naman pong feminine wash, char, na pwedeng magamit. Charot! Pero ayun nga, hindi naman nga lahat malansa. So, parang masyadong na-generalize yung part na yun. Also, dito din papasok yung mga Bex na diri sa sa Kifi. I mean, gets naman na you're gay. Hindi pa ako naka-encounter na ganyan, Gets naman na you're Bex na hindi ka papatol sa Kifi. Gets namin yun. Pero, to go the extra mile and kung ano-ano yung kasabihin mo to the point na misogynistic na dahil lang sa disgust mo or I mean you cannot like that thing pero not hate on it. 'Di ba? Like ako, I don't like Kifi pero I don't feel so strongly about it. Parang hindi ako dire pag nakakita ako. In photos, in movies, wala akong ganong reaction. Wala. Kebs lang for me. Meron kasi mga iba talaga ng Bex na
As in, sobrang diring-diri na parang, Oo. girl, mahiya ka naman na dyan ka galing, no? Correct. Yun pa. Diyan kayo galing, nandidiri pa kayo. Eh, kung Kahit mandiri na- kami sa ano nyo, borat nyo. Kahit na cesarean ka pa, nung galing ka pa din dun. Dun ka tumira for 9 months. Sa Kaya loob nga mo. nabuhay kasi pinasok sa Kefi. 'Di ba? Ayan. At saka sana we understand now, both women and the queer community, lahat tayo biktima ng patriarchy. Patriarchy ang tunay na kalaban, hindi ang isa't isa. So let's try to support one another. Let's be allies to each other para Oo. Ako kung hindi nyo na lang gusto yung isa't isa, respect na lang. Yun na lang. If you have respect, I think that's means love. Yun na lang. Kasi Correct. kung wala kang respeto, tas ayaw mo na nga dun sa ano, edi masama kang tao. Charot! Ginudge! as a judger. Sa judger. Yun lang, respect na lang. Walang na masyadong hanashi and everything. Pero ako yun lang yung ending ending thought, let's be allies. Kasi, like I said, lahat tayo biktima ng sistema at patriarchy ang totoo nating kalaban, hindi ang isa't isa. Kasi nga, like kaya ako sobrang advocate ng feminism kasi pag na-reach na ng women yung, I always believe this na pag na-reach na ng women yung equal rights like the cis men have, next in line na dun yung mga queer people. So, yun, that's my piece on it. Ayan, di ba? Sana meron kayong na-get, charot, at napulot from this segment Taro. alone. Yeah, every now and then gusto namin gumagawa ng mga ganitong topics sa puro hindi naman kami kalokohan. Oh, hindi. Kasi I feel it's important na maging aware tayong lahat sa kung ano yung current na nangyayari Taro. about sa estado ng ating community, sa mga bektas. Correct. Ayan. Kasi mamaya may nasabi kayo, tapos na-offend nyo, di nyo alam, offensive ka na pala. Mga ganon. So, at least na pag-uusapan. Taro. At kung meron din kayo ano share nyo yung mga personal stories nyo. At saka, hindi ko naman sinasabi na wag mag-joke-joke. Kasi din, I guess papasok din dyan yung level of familiarity, level of friendship, level of relationship nyo dun sa, like kaming dalawa ni Bex, we've been friends for more than since 2007, Diba? 2006. Oh. Ganyan. So, kahit anong awarda namin sa isa't isa, hindi na para ma-offend. Oo, hindi. Kasi alam namin si isa't isa na hindi naman siya award. Turo. At saka kung mga award man kami, it always comes from a place of concern. Oo, hindi dahil sa trip lang mang award. Ganun. Oo, turo. Gani. So, yun. Ayan. Ayan. So, madami pa sa pagbabalik ng Baxters! Idlip mo na si Ziz. Hello! And we're back! Yesterday once more! Nakabalik na ba kayo sa kanupuan ninyo para makinig sa amin? Ayan, hindi na naman tayo sa segment kung saan nag-recommend ng exercise sa mga songs, mga movies, and kung ano pa. For this episode, tayo ay mag-hear mo taste. So, Bex, ano ang hear mo taste mo this week? Of course, no other than Dua Lipa's Training Season. And syempre, panoorin nyo na rin ang music video kasi very artistically made. Ako naman, lalayo pa ba? Ito na siya. Si ate mo. Kumakountry yan. Hear nyo na ang Texas Hold'em at ang 16 Carriages ni Beyonce. If you haven't yet, walang music video yan dahil yung Renaissance na wala pang music video. So, hindi tayo aasa na may music video anytime soon. Correct. Ayan. And actually, gusto ko din, for a while, naging on the loop din sa akin yung song ni Justin Timberlake na Selfish. Yun nga lang, kanta lang yung gusto ko, hindi siya. So, ayun, maganda naman yung ano niya. Tsaka dami kasi naging issue, kaya ewan ko kung anong na-appreciate ko. Siguro yung music na lang niya. True. Hindi siya. Pero, ayan, and syempre, dahil... Ako na, sige. Ay, sorry. I will just like to share na dahil nag-Super Bowl, pakinggan niyo ulit ang Yeah ni Usher. Ni Usher. Ako naman gusto ko din yung recently sobrang pinapakinggan ko yung cover ni Justin Bieber ng Snooze. Ayan. By SZA. Si SZA, na nanay ni Crispin at Basilio. Shota.
Ayan. So, yun. Hear nyo na yan, mga Bex. Oo, isunod-sunod nyo na po. And syempre, tatry namin gumawa ng playlist. Oo nga. Nakakalimutan. Busy kasi. Anyways, gawin natin yan soon. Oo. At ito naman ang ating bagong segment kung saan kami ay nagrarant ng mga, ano lang naman, mga petty issues, ganyan in our mga lives. kaarte-handle nga kami, Bektas. Pero ang meltdown at ang Jonas Brothers. yan, for the meltdown, ang meltdown ni Mel this week ay pronouns. Yung mga taong lito sa pronouns. Okay. Why? Grade 1, grade 2 pa lang tayo tinuturo ng he, she, they, them. OMG. Ayan. Bakit? I guess kasi it comes with the gender talk na may mga tao na non-binary, transgender. If they prefer to be called that, just call them that. Wag niyang, don't overcome. Paano pag transgender tapos babae yung itsura tapos tinawag siyang sir? Diba? That's, May mga ganun kasi ako na that's transphobic. Oo, may mga ganun ako na witness. Bulag ka ba? Like, diba? Lalo na pag nakalagay na sa social media na, for example, trans siya, tapos nakalagay doon, she, her, she. Bedi, her, she, bakit yung iba kasi parang nalilito pa. Pero pag nanonood kayo ng sports ko, alam niyo yung rules, iintindihan niyo lahat. Pagdating sa makeup, alam niyo yung mga formulation, alam niyo yung mga bagay sa... Pagdating sa skincare, alam niyo yung mga dapat sa oily, sa mga ano. Pero pag pronouns, struggle tayo. Pero yung mga time out, at mga rules sa mga sports, gets na gets. Parang, I don't know, parang masyado lang pinipili yung gustong tandaan at aralin. Ganon. Yun lang for me. That's my meltdown. At Jonas Brothers. Ako siguro yung pag madaming maingay. Charet! I mean, I myself as a maingay person, but nasa lugar. What do I mean to say is like, for example, nasa cinema kayo, or let's say, bumibili ka lang sa grocery. Tapos, makita mo, usually dito yung mga medyo elderly na, or yung mga may edad na. Kahit hindi pa elderly meron ng mga gantong tao yung may kausap sa phone, tapos ang lakas-lakas ng boses, buong bayan narinig na yung pinag-uusapan. Parang, girl, paano ba, minimize the volume? Right. Oo, kasi medyo nakakaabala. Hindi ko alam. Actually, Hindi ko alam kung ako lang ba to. Kahit sa FX Oo, true. May napanood akong TikTok about this. Parang mga foreigner sila. Kasi ni-interview sila na ano yung mga biggest culture shock nila sa Philippines. And isa doon, parang shinare niya na yung mga Pilipino daw hindi mahilig mag-headset. Kahit nasa public, manonood ng video, rinig ng lahat yung pinapanood na video. Correct. Tapos yung minsan mag-uusap sila naka-video call, hindi nag-headset. Narinig na ng bombayan yung pinag-uusapan nila. Parang, ano ba yan? Nashook nga ako last time kasi recently lang ulit ako nag-start mag-commute. Nag-UV ako. Girl, may nagla-live. TikTok live. Oh, totoo. Naka-TikTok live siya habang nasa UV. Anong nila-live niya? Yung sarili niya. Tapos kinakausap niya yung mga nasa live. Ay, yung mga nanonood sa kanya. Thank you. Nag-thank you sa mga gifts, mga gano'n. ay, nataray. Oh, sorry, di ba? Tingnan mo, kahit nonsense yung content, bibigyan ka ng gifts sa TikTok. Char! So, yun lang yung mga parang, let's observe proper decorum. Oh, Char! correct. School yun. Hindi, ang ko lang naman is, Pero naman yun. parang may kanya-kanya tayong privacy in life. So, kung meron kang kailangan sagutin na call, just minimize your volume or use earphones. True, correct. Para marinig mo. Tsaka kahit hindi mo na kailangan ng full force na effort sa pagsasalita. Truly. Ayan. Of course, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalulurn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex! Ayan. Ano nga ba ang ating word of the Bex? Ayan, ito ay para sa mga ano nga ba? Na caught in the act. Caught in the act, yan. Yan. Ito ay Ang Julie Vega or
Julie Andrews. Short. Ganyan, na-cite mo yung jowa mo. May ibang ka-text. O, Julie Julian. Vega. Ang kasunod ng pag na Julie Vega ha, ang sunod na ng Colombia. Reyes, gani. Hindi ko kailangan sa Colombia. Bakit sa ulo? Ayan na. So, yon gamitin natin yung mga Ibig sabihin ng pag nahuli, dun galing, huli, catch, ganyan. Julie. Oo, di kami na Julie Vega kay na isda. Ganun. Oo. Nung bata akis, ginawa kong gown yung kumot. Pag open ang door ni Puji, Julie Vega si bakla. Oo, yung mga ganon. So, Ending ayan. boogie. Never ako nabugi naman nung bata ako. Correct. At sana hindi kayo nabubugi, no? Oo. Hindi ako nabugi pero ako na na belt. Ay, tsaka. Pero hindi dahil sa Napalo, ganon. hindi dahil sa bektas. Oo. Never about may Identity. may kalambutan. It's always about nalabuno takis. Ganon. So, yun mga Bex. I hope may na-learn kayo Tarot. for this episode. Yan. Sana naging happy kayo. And of course, lagi niyong iisipin, malapit na mag-weekend, malapit na matapos ang mga struggles for the week. So, laban lang tayo mga Bex. Pero kapit lang. At Oo. syempre, huwag niyong kakalimutang i-rate ang aming podcast. 5 stars. Oo. And syempre, follow us on Facebook, Instagram, TikTok, and everywhere. And follow nyo na rin ang aming mga personal accounts kung interested kayo. Pero ako, guys, kailangan nyo muna akong i-message siya na fanatics para i-accept ko. Pare, kasi naka-private siya. Oo, kung hindi, bugi na naman. Charet! Ayan, syempre follow nyo din si Mel. At Paul 620. Yes, kung meron kayong mga concern about anything for script, graphics, yan. Consultation ng kung anek-anek, go. Pero, between jobs. Yan, follow nyo for any transformation. Yan. Ako naman kasi marami lang akong mga ganap. So, if ever, sometimes, naghahanap ako ng mga tao-tao to Correct. outsource for a project. Pero follow nyo at Jonah with 4 A's. At syempre ang Baxter's Pod. If ever naman may posting siya, kasi naka-private siya, we'll try to repost it sa Baxter's Podcast para kahit dun yung makita yung mga naghahanap siya ng mga talent. Ganyan. Yes. And of course, kung gusto niyo po magbakasyon, go lang po kayo sa Mindoro, sa Isla de Oro Hotel. For bookings and reservation, follow niyo na lang ang kanilang Facebook and Instagram. And of course, Mr. Bubu is coming soon again. Nagpahinga lang pero babalik din. Ayan, ito po ang famous hummus. Ay, gusto ko yan. Oo. Actually, nagugulan pa rin ako sa tamang pronunciation if hummus, or whatever. Basta ano siya, it's Mediterranean dip for pita bread. Ganyan. So, ayan. Gawasa. Ano siya, chickpeas, yan, tahini, olive oil, and the like. So, very healthy alternative snack siya. So, follow nyo na ang Mr. Bubu sa Instagram and Facebook. And then, abangan nyo ang aming mga announcement kung kailan ulit kami mag-accept ng orders. Correct. So, yan. Yun lang. Thank you everybody and happy week! Bye. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.